morning, Auto Boys. So for today, we'll be lowering Vios 2012 Gen 2, or also known as Belta in Japan. Okay boss, diretso lang. Hop, okay na yan. So Auto Boys, magke-fender gap check tayo. Though naka-lowered na to, from modified shock yung harap, putol spring yung likod. 205 45/17. So bakit mag LNT spring si boss? I think hindi siya ganun ka-happy dun sa outcome. So right side front 2 finger gap, then right side rear maluwag yung dos, mga 2 point ano siguro to, 2. Ayan, halos pasok yung tres pero sikip, so consider 2.5. Pan-checking, may mga rubber stopper yung putol spring nya, so mamaya check na lang din natin pag tinanggal na. Then Bios Nation pala si boss, shout out Bios Nation. Then sa left side ganun din, sikip yung tres, so 2.5. Then front left, sikip naman yung dos. So itong yung difference niya na medyo masikip dito sa side, maaaring dun sa parking level lang yun. So ano, sikip eh. So 1.5 siya considered, 1.5 and 2.5. tapos yung likod, yung kabilang side 2 and 3. So I think kung level yung parking niya is nasa 2.5 siya, ganun yung average. Okay, so mahirap i-estimate yung kalalabasan kasi kailangan nating palitan yung front shocks niya kasi modified shocks nga. Hindi design si LNT sa ganun. Pwedeng ikabit pero baka sobrang baba naman, magka-problema. So to optimize yung performance ng springs, kailangan stock shocks yung gamit. Sa likod walang problema, stock shocks pa siya. Okay? So Auto Boys, ito yung nakakabit na shock racer. Modified siya. Originally dito ata yan nakakabit, tinaas para mag-drop. So ito yung ginalaw. Yan. So mamaya compare natin yung stock shocks na optimum. Wala kasing medyo mahal kasi yung Orig KYB or Orig shocks ng Toyota. Compare natin kung ano yung tsura with LNT springs. Guys, dagdag din natin, pinutol pala yung spring, kaya pala medyo labas siya dun sa tamang mounting. Ayan. Putol din pala yung front spring. Bukod sa modified yung shocks, putol din yung spring. So ganito yung tsura pag naka stock shocks and LNT. So fit na fit siya sa loob. Ayun, hindi nakalabas yung spring. Unlike those sa modified shocks and putol yung spring, ayan, hindi secured. Yung LNT secured. So Auto Boys, originally dapat may goma yan, no? Yung baba na yan, kasi yung goma niyan mahalaga para sa alignment ng spring. Pero wala, dahil nagputol spring sila sa likod, tinanggal yan.
So ngayon, tinatry namin kung ma-recover pa yung goma. Buti na lang, sukat pa rin yung LNT. Pero kung ma-recover yung goma, kakabit muna namin yung goma. A few moments later. So guys, nakuha pa nung owner yung ayan, yung goma original dun sa pinagpagawa niya dati. Nakuha pa, naglalamove pa. And the-request niyang lagyan ng rubber stopper kasi lagi daw loaded. But to be honest, kahit wala yan, okay lang. Kasi progressive naman yung spring. Anyway, nilagyan na rin namin. Okay? So guys, ma-install na natin yung LNT spring saka yung bagong shocks ni sir. Expected natin, mas mataas talaga yung fender gap dito kasi bago yung shock. Tight yung dos. Para sa akin, mga ano to, 1.75. Pero consider na natin 2. Which is yan yung gusto ni sir. Nung nagpa-modified shock siya, na pinutol din pala yung spring, dos din yung habol nila. So ayan, 2 finger gap. Then rear, ngayon na mga 2.5 to, ngayon 2 rin. Kung bakit siya 2, nakabit na natin yung tinanggal na goma. Yung shock niya syempre hindi as new yung sa front. So the good thing is pumantay pa rin 2. So kung papalitan ni sir ng bagong shock yan, pwedeng mag 2.5. Dito sa kabila, dos din. So, pantay. Dos. Sa front, dos din. Okay? So, ayan. Paparoad test muna natin kay sir bago natin videohan yung buong kotse. Ingat. Okay. So, okay na yung Gen 2. Next natin, facelifted na Gen 3. Na mukha ng GR. Tsaka yung takbo, mas smooth. Thank you. Ingat. Vios 2019. Fender gap check natin. Ang gamit niya is 205 40 17s. 4 finger gap front, 4 finger gap rear pero mas tight. Normal yan sa mga facelifted Gen 3 kasi yun nga, may goma yung harap. Ito, 4 finger. Then 4 finger. So si boss daw galing na ng coilovers and nag-leak yung coilovers niya kaya binalik niya stock. Ngayon mag-LNT spring siya. So install na natin. So guys, yung Gen 3 facelifted, may konting issue. Ang nakakabit ay hindi na yung pang stock na Vios na top mount. Supposed to be ganito. Kasi nga galing siya ng coilovers. So hinanap namin yung coilovers and nakita namin yung stock pero may mga kulang na parts. So gawa na lang namin ng paraan. Yung isa okay na, kinakabit na doon. Okay. So kung magpapakabit kayo, make sure nakukuha nyo yung mga stock parts nyo. Kagaya ng Gen 2 kanina, kulang yung parts. So mahirap kasi maghanap minsan or mas mapapagastos pa kayo. Guys, wala na rin yung original na tawag dito, Pops? Rubber plate. So ginawan muna natin ang paraan. Pag nakabili si boss or nakakuha kami,
Lalagyan natin ng orig yan. Okay. So guys, fender gap check lang tayo after mag-road test. Saka natin fender gap check. 205/40 17s. Hindi na kasya yung DOS from 4 na maluwag to kanina. So ayan, 1.5 alanganin na rin. So pag diretso 1 finger gap. Then rear maluwag yung 1. Ito 1.5. Okay. Then sa right side, kasi gusto ni sir 1.5 talaga yan. 1. Then front 1. Okay, so 1 to 1.5 yung naging drop from 4 to 4.5. Ang issue lang nung kay sir, nawala na yung goma niya sa ilalim, yung sapin ng spring sa rear. So ginawa lang muna namin ng paraan kasi nag-basic coilovers na siya dati. And gusto niya mag lowering spring na lang for daily use. Yun, nagkalikata for repair ata yung BC niya. Okay, so yun, hanapan namin siya noon. Kagaya ng kanina na Gen 2 na buti na lang na-recover. Kung hindi ma-recover, bibilan namin ng bago. So ngayon, ginawa muna namin ng paraan yung sapin. Okay, medyo mga sanagaunti yung so guys, dito naman tayo after nung Gen 3 facelift, Gen 3. Medyo labas yung ano, no, yung gulong. Anong year po nito, boss? 2017. Kabosin mag siya. Ang gulong bagong bago. 205/45 17. So check lang natin. 4 finger gap yung front. Dual BBTI, may goma rin yan sa harap ng shock. Ayan, ganun din, pero mas parang 3.5 na lang tong likod. 3.5. Ayan, sikip kasi yung 4 sa likod. 3.5. Then yung front 4. So guys, na-install na natin yung LNT springs. Kanina 4 finger gap yung front, tapos parang 3.5 or 3.75 yung rear. So 205/45 17s, Bosen mags. Sikip na yung DOS, pero luwag yung uno, mga 1.5 front. Sikip din yung DOS, 1.5 rear. Sikip yung DOS, parang 1, pero level na lang ng parking yan. So 1 to 1.5. Then sikip yung DOS, 1 to 1.5. So depende sa laki ng daliri nyo. Para sa akin 1.5 lahat. Kung medyo matama daliri nyo, mga 1 finger gap na lang. Okay, so yun, road test na rin po. Thank you.